yung ginagawa ninyo, yung main na caregiver, they see the world through you. So kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung pinapakita mo, yun ang nakikita ng anak mo. So that's why what we are trying to do here is we are encouraging you to be more intentional sa mga ginagawa ninyo na mag-set tayo ng good example sa mga anak natin. And again, this is nothing new kasi di ba ito naman yung tinuturo ng church natin, di ba? So ngayon ito, meron siyang mga suggestions. Ito, so week 1. What this week is about, sabi niya. So this week, you will practice talking out loud during everyday moments. You are not teaching a lesson, you are sharing life. So we are not here to correct our kids. So like for example, let's say meron tayong 4-year-old. Di ba yung 4 years old natin, very curious yan. Makulit, di ba? Tanong ng tanong. So how do we handle that? How do we deal with that? Kapag tanong ng tanong yung anak, sinasagot ba natin na do we patiently answer their questions? Or, ayun, umanong ka pang ata ni isang tulong. Lang. Diba? Di ba usually ganun? Kasi ako na nakukulit ka rin ako sa ano eh. Because sometimes that's what we do, right? Pero dito, ang sabi dito, it takes practice. Actually, ang nakalagay dito, sabi niya, set aside, like, 5 minutes. Yung 5 minutes na halimbawa, binibilisan mo yung anak mo, piniprepare mo, papunta sa school. So that alone, that is already a teaching moment. Diba habang binibilisan mo, you describe what you are doing, diba? So binibilisan kita, ito yung kulay ng damit mo. Ito, just talk. Yun lang yung gagawin niyo. Just keep talking, describe things. Diba? Kung tanong ng tanong yung anak nyo, try to patiently answer, diba? So ano, kayo din magtanong, diba? Kasi it empowers curiosity, yung imagination nila, di ba? Yung pamangkin ko nga nandun kami sa farm, nagrugyot talaga, yung labos ng narugrugit, at dyan, ilapagpapanan na. Wala, wow, talagang living the dream. Ay, pinapagpapanan na ako ng idol mo. But this is good, it's like immersion, yung itipitak kadagwa, like, imagine mo yung value nun, di ba? Yung texture ng pita, and kung yung sala nagtugyok, there's a lot of value in that too, I think, di ba? So, ganun lang yung parang be very patient sa mga anak ninyo, show love, natututo sila, di ba? Through your voice, through your loving caring sa kanila. Kaya ano pang nakalagay dito? O, sabi dito, try this at home. Choose one simple daily activity. Mamili ka lang. You know, getting just one day parang bigla na lang nag-click. So, I guess ang suggestion ko sa mga anak na, kasi like what I said, guilty naman tayo lahat. Bibigyan talaga tayo ng cellphone, di ba? Pero let's set aside na parang, okay, I'm going to be more intentional. Ngayon, I'm going to prepare my kid to go to school. O, ngayon kakausapin ko yung anak ko, di ba? Kapag hindi sila distracted, hindi nila dala yung cellphone nila, then doon ninyo kausapin, doon ninyo turuan, di ba? So, kumbaga, it doesn't feel like parang ipalatuyin, kasusungwang ka, di ba? Gawin kasi pag ganun, parang inamot dun, wala na, di ba? So already take advantage of what they are already doing. Isingit ninyo yung teaching moments na yon. Ganon.